Welcome dito sa Agri-Juan. Isang panibagong talakayan na naman tayo tungkol dito sa ating pagkakalamansi. Bibigyan lang tayo ng konting tips dito sa ating topic ngayong araw. Tungkol nga dito sa ating paano nga ba mapatibay, maiwasang mabali ang ating mga sanga kapag malalakas ang hangin. Lalo na nga yung mga kalamansi na katulad nga na to na medyo maliit pa. Ito mga hanggang dibdib. Yan kasi malalambot ang sa kanya, malalutong. Kaya madaling mabali yan sa malalakas na hangin mga ka-agri. Mamaya, i-share ko sa inyo yan kung ano yung gagawin natin dyan. At ito nga, kailangan natin ng mga panali na katulad na to. Ito yung mga twine o yung mga tanse. Marami pa na pwedeng ipanali dito tulad ng mga straw. Yan, pwede rin yan dyan. Saka ito, kawayan. Ginagamit din po ito para sa pagsiserga na tinatawag natin o pagtatali ng mga sanga, pagkukonektahin para mapatibay laban po sa mga bagyo. Pero bago ko i-share sa inyo yan, ikutin muna natin kalamansi yan. Medyo matagal-tagal na tayong hindi nakakapag-vlog sa kalamansi. Busy kasi sa bago natin hanap buhay na gatasang kalabaw mga ka-agri. Tara! Ito na, status ng kalamansi natin ngayon mga ka-agri. Mga pitasin na yan. Yan o, lalaki na. Medyo tuminag na yung kalamansi ngayon. Malalaki na rin yung kalamansi natin. Galing po sa 400 last month. Ngayon naglalaro po sa 800, 900 ng isang red bag. Pero alam ko parang bumababa na yata. Hindi tayo nakapagpapitas nitong mga nakaraang araw kasi nga medyo nabisi nga sa kalabaw. At medyo nagpalit nga tayo ng yung isang inahin natin, pinalitan natin at mahina ang gatas. Yun, hindi na rin natin asikaso magpapitas ng umuulan. Paborito ko pa naman sana magpapitas ng umuulan mga ka-agri. Ngayon medyo bumaba daw yung kalamansi ng 50 pesos, parang 800 or 750 ang kuhanan ngayong araw. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Yan o, dahil ng pitasin mga ka-agri. Pitasin na naman. Maagang tuminag ang kalamansi ngayon kasi nga dahil sa napakadami sabay-sabay nitong nakaraang August, September na yan. Kaubos na siguro. Kaya tayo naman uli ang babanat. Sana nga wag nang bumaba para kumita-kita naman tayo sa kalamansi. Hindi naman din ganun kadaling mag-alaga ng kalamansi, ng bunga. Marami tayong pitasin mga ka-agri. Siguro baka mga 30 bags to. Dami-dami rin to. Ito na nga yung topic natin mga ka-agri. Ito na yung kailangan natin ng mga ganito o kaya yung straw. Panali sa mga kalamansi natin na mga hanggang dibdib na or mga 4 to 5 feet na ang taas niya. Medyo malago na katulad nitong nasa likod ko na to. Yan, kailangan na talaga tayo magtali kapag ganitong mga bare months na. Malalakas kasi mga bagyong dumadaan dito kapag dito sa Pilipinas, kapag ganyan mga buwan, malalakas ang hangin. Kaya kailangan natin suportahan ng tali yan mga ka-agri. Yung sa akin na to, may mga tali na yan dati pa, hanggang ngayon nandiyan pa yung tali nila. Ito yung ginamit ko kasi tumatagal to. Pagka yung hindi ito nabibilad sa araw, tumatagal to, halos isang dekada tumatagal ito kapag hindi nabibilad itong mga twine na ganito. Ito kasi one ply lang. Mas maganda siguro kung gamitin nyo 2 ply, yung makapal lang konti, ganun. Kapag yung medyo mahal, medyo makonti lang yun, medyo magastos yung kasi per kilo ang bilhin na to. Nasa 170 na yata ang isang roll yun na to. May ito 1 ply mahaba, ito yung 2 ply kasi mahikli lang yun. Per kilo kasi yung nagiging ano nila, basehan nila doon sa pagbebenta. Kaya medyo magastos. Kaya lang mas maganda yung 2 ply. Hindi nasusugatan yung sanga ng kalamansi. Ito kasi medyo nasusugatan eh. Noon kasi nagtipid tayo, kaya yun. Yun lang inan natin. Ito. Talian nyo lang yan. At ito, pwede nyo din itong gamitin sa gitna, pantukod. Ganon. Tuntulos. Ibaon nyo lang na maayos. Ito sample lang naman ito mga ka-agri.
Ito mga ka-agree, paano gano'n nga ba kahaba ang kailangan natin? Depende. Ako kasi ang ginagawa ko dati, mga 2 dip pa ang ginagawa ko. Tapos pinuputol ko. Yan, puro ganyan kahaba yung ginagawa ko. Pero depende sa inyo yan kung gano'n kahaba yung kailangan nyo. Yun. Tapos tatali natin sa mga sanga tulad nito. Ito tulad nito ka-agree, may sanga dito. Ito yung mababali dyan kapag humangin. Yan ang mababali. Kaya kailangan medyo yan, talian mo. Sakupin mo na yan. Mga sanga na yan. Tulad na to. Ganon. Siyempre itatali nyo yan mga ka-agree ng mga yung tansya nyo na hindi siya magsasara. Yung hindi siya malalak. Yan, nakaganyan lang ano pa rin siya, kumbaga maluwag pa rin, pero kahit tilahin nyo hindi yan magsasara. Tapos yung iba kasi ginagawa dito sa tulos, tinatali sa tulos. Tapos ito yung kabilang dulo, iikot mo ulit yan sa mga sanga. Yan. Pero lang ito, ganito mga ka-agree. Tingnan nyo, tinali ko dito, tapos itinali ko dito sa poste. Ayan, patali sa poste. Tapos iniikot ko uli dito naman sa kabilang sanga. Ayan. Yan, tapos dito sinilo ko na yan mga ka-agree. Yan mapasin nyo, sinilo ko yung isang sanga na to. Tapos yan, itinali ko uli dito. Tapos sinilo ko uli yung isang sanga nito dito naman sa kabila. Tapos tinali ko uli dito nang maluwag lang. Ibig sabihin hindi po yung itinatali dito sa sanga na ganon, hindi po ganon. Kumbaga dito ka na naglalak sa ibabaw sa may tulos. Ayan, para kumbaga salo lang yan, hindi pwedeng magiting yan. Kasi pagka inilak mo yan na katulad na to dito sa sanga, ang mangyayari dyan ka-agree, pag lumaki yung sanga, lulubog yung tali na to sa sanga hanggang sa mapuputol lang din niya mga ka-agree. Wala rin, kakainin na kasi ng balat ng sanga itong twine mo o kaya yung straw mo. Wala na, mababali lang din, useless din yung pagtali mo. Kaya kailangan silo-silo lang, ganun lang. Parang sasaluhin mo lang yung mga sanga. Yun. Ito, matatandang puno ito mga ka-agree. Ito yung mga tanim ko talaga na matandaan. Yan pasok tayo sa loob. Tingnan nyo mga ka-agree. Hanggang ngayon may tali pa siya. Yan So yun, medyo maluwag na nga lang kasi nga matanda na, matagal na to. Almost nasa magli5 taon na tong nakatali dito mga ka-agree. Ito, one play lang din yung gamit ko noon na twine. Pero noon, syempre nagtitipid tayo, pero ako kung wala pa tayo masyadong budget noon, kaya one ply. Pero ako para sa akin mas gusto ko sana 2 ply o kaya yung straw. Kaya lang yung straw mga ka-agree, 6 months lang, 6 months to 1 year lang, wala na ano na siya, namumugmog, madali na siya masira, gato na kumbaga. Ganun lang mga ka-agree, tulad ng ginawa natin na to. Yan, yung may tulos na yan sa gitna ng kalamansi. Medyo pukpukin nyo lang na maayos, yung matibay na, yung hindi na mauga. Kasi sample lang naman itong isa ko na to, kaya hindi ko na pinukpok yan. Pero syempre, hindi naman pwede nakatalalan lang din yan. Kasi dyan nakasalalay, kumbaga yan yung pinaka serga nya, mga ka-agree. Kaya kailangan matibay din yan. Pukpukin nyo mabuti, tapos ilak nyo ng mabuti dito yung mga tali dito, ibuhol yung mabuti dito sa kawayan, mga ka-agree. Yun. Ngayon kung ayaw nyo naman gumamit ng kawayan, okay lang din po yan. Pag pinag-connectahin nyo na lang yung mga sanga na mga main stem na itong kalamansi natin, para kung sakali man at bumagyo,
ay may laban pa rin. Pero syempre kung mahaba naman ang oras ninyo, may mga kawayan kayo na pantulos na kagaya nga na to, yan, mas maganda may kawayan tayong pantulos, mga ka-agri. Mas matibay kasi yan, matrabaho lang, ubos oras, pero yung kalamansi nyo naman talaga namang masisecure nyan, mga ka-agri.